So, yun, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nawa po sa mga oras na to, tawagin tayo ng ating Diyos na buhay. So, bali, 9:10 AM na po dito sa Qatar at ngayon lang po ako nakapag-record. At nakakain na rin po ako ng umagahan, no? Pagkatapos ko po mag-devotion, minom na ako ng mainit na tubig. Maligamgam pala. Mahirap inumin ng mainit na tubig. Maligamgam na tubig. Then, nagilamas na po ako. Then, nagumagahan na po ako. Then, nagpahinga lang po ako ng konting oras. Ayan, alas 9 na at eto na po. Nagre-record na po ulit tayo. Kahapon kasi, nag-try po akong mag-record. Pansin niyo po, wala akong upload kahapon na video. Picture lang sa wall ko. Hindi po ako nakapag-record kasi mas pinili ko po na magpahinga. Kasi kahapon medyo hindi maganda yung nararamdaman ko sa aking katawan. And I always put my trust to our Lord Jesus Christ na patuloy lang magtiwala sapagkat ang Diyos na naghihimala. Amen? Amen. And I always claim it na pagagalingin niya ako at pinagaling niya na ako sa mga oras na ito. And gusto ko lang pong i-share yung devotion ko ngayong umaga. And my devotion was found on Book of Luke chapter 5 verse 1 to 11. So, nagtuturo sa mga tao si Jesus sa mga time na to mula sa bangka ni Simon. So, matapos niyang magturo, so inutusan po ni Jesus si Simon na pumalaot, no, ng mga time na to at muling ibagsak yung lambat sa tubig. Then, ano po ang response ni Simon? Dahil nga po nabanggit doon sa kwento, no, magdamag silang nag-try. Wait lang po, saglit lang po. Tumawag si ate. Hello, te. Good morning. Hi. Ano, kamusta ka dyan? Kumain ka na? Oo, kakatapos ko lang din kumain. Mga 8, ganyan. Naubos mo? Ang daming yan, sarap. ang daming gulay, kangkong. Oo, sarap eh. Healthy. Naluto ba yung kangkong? Hindi ko pa kasi natikman yung baong ko eh. Sakto lang ang pagkakaluto. Masarap. Ang na-overcook dyan ay talong nung kasi nagluto niya. Hindi naman. Okay lang. Sakto lang ang pagkakaluto. Feeling kong na-overcook dyan talaga talong. Yun yung una kong nilagay bago yung talong. Then okra bago pa yung isda. Kasi ang isda madaling maluto. Madudurog. Nadurog nga iba eh. Hindi, para sa akin naman, okay naman lahat. Okay. Sarap pa. Pagdating kasi ni Soka gabi, na-late siya ng uwi, na-busy siya. So, sinimulan ko, ako na nagluto niyan. Pagdating ni Sok, ay ditemplado na. Pinatikman ko, sabi ko, tikman mo nga at i-adjust mo ang lasa ko. Kasi ako naman ay pa-timpla-timpla pero hindi ko basta hindi ko alam yung tamang lasa. Sabi niya, kaya mo rin dagdagan ko lang ng kaunting ganito, ganyan, okay na. Yun. Oo, sarap nga eh. Busog na ako ngayong umaga. Baka wasat, yung gulay, dinamayan ko nga eh. Radish, sana. Radish. Kaso walang radish sa Qatar. Hindi, okay lang kahit walang radish. Daming serving pati nung rice, naubos mo din? Oo, boss yun. Masarap eh. Mo yan. Alam mong alam mong cravings ko yun ng ilang araw eh, di ba? Hindi, linggo na nga eh. Linggo na nga yun eh. Ay, nako. Di ba yun yung gusto kong orderan sa sa Panderosa or isa-isa? Oo. Ay, naku, wala. Kaso wala naman, laging ubos daw. Kaya siguro, wala dahil ako nga, nahirapan akong maganap eh. Oo, totoo yun, Isa totoo. na yan sa lulo ko pa yung nakita. Kaya yung sinasabi nilang wala talaga, wala talaga yun. Wala talaga. Wala dahil wala silang mabili. Pwede naman silang bumili yung buo. Yun nga lang, yung matinik. Oo, hindi yun boneless. Hindi nila, ayaw naman ng mga kumain ng matinik eh. Kaya ko naman kumain nun. Pag nag-order ka sa restaurant, ganun talaga yung nakabiyak. Boneless na kasi yung mga ganun, di ba?
boneless na kasi yun. Mm. Kinaliskisan ko pa yan ha, kasi yung ganyang type ng hiwa ay pang prito. Mm. Kaya Oo. hindi nila tinatanggal Ang prito nga yun. pang prito eh. Kaya nung sabi ko, may kaliskis. Ang pangsigang yung ano lang, yung buo siya tapos hati-hatiin lang. Oo. Hindi siya winawak-wak sa gitna na ano, Kasi pang daing. pangdaing yun eh. Pero Ayan okay nga, lang naman. Si Kuya nagbigay sa akin ng idea. Sabi ko, nagtanong kasi ako, sabi ko, Kuya, wala naman makitang isda dito na yung buo na walang tinik. Sabi niya, nako, wala kang makikita dito. Ang bilhin mo na lang yung parang pangdaing. Pero, hindi marinated, walang timpla. Yun ang sinisigang daw ng mga nandito. Kahit yung mga yung mga restaurant, Oo. bumibili sila ng belly part. Mas mahal ang belly part eh. Yun ang masarap yun eh. inaano nila sa restaurant. Wala sila makita siguro na belly part. Belly part ang inihahain sa restaurant. Kaya yun, medyo may kamahalan eh. Ayos, Ayun ayos. lang. Tumawag lang ako. Ayos yun. And salamat kay ate kasi sumusuporta siya sa akin, no. Binibigyan niya na ako ng mga ibang pangailangan ko. Thank you, ate. God bless. So, tuloy po natin yung pinag-uusapan natin, no. And dito po, inutusan po ni Jesus si Simon na pumalaot po at subukan muling ibagsak yung lambat sa tubig. Buong gabi na yon, sumubok siyang manghuli ng isda. And sad to say, nag-failed siya nung wala silang nahuli. So dahil doon, nag-atubili siya at nangamba na baka wala na namang mahuli. Pero dahil si Jesus po ang tumawag, si Jesus ang nagsabi sa kanya. So after pong sumunod ni Simon, ano pong nangyari? Ay Musa, blessed morning Musa. How are you? Brother, you good? Yeah, of course. We're always good because I know we have God. And our God will always guide us. What's the word for today for the Bible? Yeah, our word for today we can find in Luke, book of Luke, chapter 5, verse 1 to 11. Okay, Luke. just read. Remember that book now, okay? Then read it later. Can you illustrate it for me? Oh. You can watch here because I already explaining here. No, you explain it. You know, you explain to them. Now I want you to explain to me. Okay, so this is actually this story before when Jesus came to earth. So this story happened when Simon in his group trying to catch fish. Yes, Yeah. Then when Jesus saw them, Jesus came to them and thought about the goodness of God. And then goodness of God. Then after he thought, he asked Simon to go back to sea and try to catch fish again. Now, since Simon already did that, actually the whole night he did and he tried to catch fish, but he failed. Whole Simon? night, Simon, whole night he Not tried. catching even one. Yeah, not even one. He didn't catch. Why? I don't know because maybe Jesus and God teaching him this time, no? Teaching him how to follow God. Okay, and we must follow God. Yes. That's what Jesus teach him this time. So since Simon didn't catch even one fish that night, so he has doubt in himself. Even he doubt this time, he followed Jesus because Jesus is the one who's calling him and telling him to do this, right? So when he followed Jesus, that's the time miracles come to them. You know
what Jesus did? No. You don't know, of course. You need to read it. And I will tell you what miracles did this day. After he fell the nets in the sea, that's the time they catch so many fish. Yeah. That nets, they said, this net began to break because of a large fishes they catch. Ah! Yes, large fishes. They recalled their colleague to help him because they cannot pull it up. Ah! Yeah, So that's the miracle. that's the miracle of God. Amen? Amen? Amen, kapatid, brother? Our God making miracle. Even today, God can make miracle. I know. So just when God call you, follow Him. Follow His voice. And commandments. Yes. Amen? Amen. So thank you, Brother Musa. Because of you, I already finished my devotion. Ah! Yes! So I just want to say to my kapatid and for you, Jesus calls you to make difference. Amen. Don't follow others because this is a trend. This is a new. Don't follow that. Okay? Just follow Jesus' commands. His voice. Amen. So maraming salamat po kapatid sa inyong pakikinig at nawa po ay na-bless po kayo. Ano po? At lagi po nating pakikinggan at susundin ang tawag na ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen? Amen. Amen. So, ganito na lang kapatid. God bless everyone. I'm out.